Hindi ka papasok. May pili. Hindi kami nasisiyahan. Maganda sila. Dahil tumanggap kami ng mga imbitasyon para makipag-meet sa presidente. Pero eto kami lahat sa street, walang nagbibigay ng informasyon kung paano kami papasok, kung gaano kami katagal dito sa kalsada, you know. RSVP pa ang imbitasyon. So of course, nag-RSVP kami. Sabi namin, darating kami at gusto namin makipag-meet sa presidente. Pagdating dito, ang French police ang nagsasabi sa amin, lumayas kayo, tumawid kayo at wala na pong lugar sa loob. Wala silang paki ang mga pulis. Niya walang representante ng Philippine Embassy dito sa labas ng simbahan. Sana man lamang mayroong tao na makipag-explain sa amin kung ano talaga ang nangyayari. Wala. Madala ang aming bayan sa paraiso ng karangyaan, kaunlaran, kapayapaan at pagkakaisa. Ito'y nilalagak namin sa iyong mapag-unawa at mapapabigay at magmamahal. Amen. Ang aming Pangulo ng Bansang Pilipinas, ang kagalang-galang at puting Pangulong Benigno Aquino III at ang kanyang mga kasamahan. Salamat din po ang mga mamamayang Pilipino na narito ngayon sa iyong harapan. Pagpalain po ang lahat ng narito, ganun din po ang pamilya ng aming Pangulo, patuloy mo po silang ingatan. Ganun din po, Ama, nawa ay patuloy mo kami bigtisin na yung pag-ibig, pagmamahal at pagkakaisa. Patungo sa mas ikauunlad po ng aming bansang Pilipinas. Honorable members of the Cabinet, mga mahal kong kababayan, magandang gabi po sa inyong lahat. Bago lahat, maraming salamat ay magkaisang bumati at pagbigay-bugay sa ating pangunahing tandangan ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Pangulong Benito Aquino III, na kasama ilang miyembro ng kanyang kabinete. Mr. President, sir, members of the Cabinet, welcome po to Paris. Makikita niyo naman po ang inyong pagdating ay lubos kaintak na at tabayanan naming lahat dito. Ang totoo, ang mga kababayan natin na nandito, ngayon ay hindi lamang galing sa Paris. Madami po, or ilan po ang galing sa iba't ibang bahagi ng Pransya, katulad ng Nice, Antibes, Marseille at Lyon, at meron ding iba sa katabing bayan ng Principality of Monaco. Nagbayaran po sila ng ilang oras para makapadayang kayo ngayong gabi. Nais ko rin po sa inyong paalam na ang Filipino community dito sa Pransya ay nagkakaisa at binubuon ito ng iba't ibang hanay ng lipunan. Ang General Assembly of Philippine Associations of France, ang siyang tinaguriang umbrella organization na binubuo ng mahigit 50 Filipino community organizations.
Pangunahing miyembro ng mga organisasyon ay ang kababayan natin na nagtatrabaho sa service sector. Meron din mga Pilipinong namumuno sa mga religious organizations base sa Pransya, katulad ng Sisters of the Assumption Convent and the Servants of the Blessed Sacrament. Maliban po dito, may mga Pilipino rin nagtatrabaho sa mga international organizations, katulad ng UNESCO, OECD, or Organization for Economic Cooperation and Development, Interpol, which is based in Lyon, at mga iba pang profesional na kabilang sa mga malalaking mangyagang kumpanya. Mayroon ding mga asawa at ng mga Pranses na namalagi na at tumira dito sa Pransya. Nariyan din po ang mga kabataan na nag-aaral sa iba't ibang mga universidad at paaralan dito sa Pransya, at ang dahil sa pinahiting na samahan ng ating dalawang bayan, patuloy na lumarami ang bilang ng mga Pilipino na nag-aaral dito. Sa mga tuwid, kasama po natin ngayon ang kumakatawan ng iba't ibang at saring hanay ng mga libu-libong Pilipino nakatira sa Pransya at sa Monaco katabing bayan. Ang lugar po na ito, ang St. Bernadette Chapel, sa pangangalaga ng Philippine Catholic Mission, ay isang simbahan na tinuturing tahanan ng karamihan ng mga Pilipino dito sa Paris. Tuwing linggo po ng hapon, mayroon po dito misa na dinaraos sa wikang Pilipino. Bagamat isang simbahan, ang lugar po na ito ay madalas pinagdadausan ng maraming cultural events na gaya ng mga konsyerto at iba pang palabas na nagpapakita ng kagalingan sa ating kultura ng Pilipino. Nais ko rin pong bahagi sa inyo ang sinabi sa akin ng Prefect de Police. Siya po ang tagapangasiwa ng mga pulis sa lungsod na siyang tumitiyak ng kapayapaan at katahimikan dito sa Paris. Siya rin po tagapangasiwa ng mga requests for regularization of migrants, applications for residence permits, and other administrative matters of foreigners. Nung magkita po kami, binungad niya kaagad sa akin na ang mga Pilipino sa Pransya ay ginagalang at nirerespeto ng mga Pranses sapagkat tayo daw ay mahusay ng trabaho, maaasahan, matapat, mapag-alugang at sumusunod sa batas. Sa ating mga kababayan, ganito rin po ang ginagawa ng ating Pangulo. Bagamat siya ay may mas malawakang pananaw, siya po, katulad ng kanyang administrasyon, ay walang tigil na nagtatrabaho para sa kapakanan ng bansa at nasambayan ng Pilipino. Mula sa lahat ng bumubuo ng pasukan ng Pilipinas dito sa Pransya at mula sa lahat ng mga Pilipino na nakatira dito, buong puso namin kayong pinabati na maligayang pagdating dito sa Paris. Aming mahal na Pangulo, maraming salamat at pinaglakan niyo po kami ngayong gabi upang mapakinggan namin ang inyong mahalagang mensahe. Mabuhay po kayo, Pangulo Aquino, maraming salamat. Ngayon naman, ipinararal ko matiyagan ang ating Secretary. Alam na rin yung mga kapwa kung dapat sisihin ang pagkukunan. Dahil natin po ang Secretary sa Police na sa Department of Finance. Secretary Proseso Mancala ng Pagkunso. Rek Domingo ng BPI. Okay, pangalan po ng Sport Fund in the Philippines, Secretary Morimedas. Secretary John Abaya ng DOTC. Secretary Marcelo Balisacan ng NEMA. Secretary Sally Coloma ng Ating Obligations Office. Secretary Julia Abad ng PMS. Yung pag hindi ko nakatukoy sa isang departamento, ang pasahan ng lahat ng problema, Sekretary ng Nalamas, Pastor Maria Teresa Nazaro, at Senyor Don Vito Padirando, Filipino Community in France, fellow workers in government, mga minamahal ng kababayan sa loob at labas ng simbahan dito. Magandang gabi po sa inyo. Ano ang pangalan ng simbahan? St. Bernadette. Kilala ang pangalan. Alam po ninyo, tuwing nakakausap po si Brother Armin Luis ng ating Department of Education, ang isa po sa mga lagi niya sinasabi, ang laki naman po talaga ng pagbabago
pagbabago sa sektor ng edukasyon ng ating bansa. Sakto mo po, kamakailan lang na inatanggap po tayo ng text kung kayo kung malakas kayo ng text. Ganito po ang kwento sa text. May dumating daw pong bata galing sa eskwela. Pag-uwi raw po itong estudyante, sinanong sa kanyang ama. Ang bungad po ng kanyang ama, bakit ngayon ka lang? This oras na. Ang sagot daw po ng bata, tay, please na, pagod po ako. Ang bigat nitong unang araw namin sa eskwela, mahaba na ang mga lecture, saan namakmak pa ang pabaong homework, napakali na pa ako ng din. Ang sagot po ng kanyang ama, tumigil-tigil ka na, kinder ka pala. Alam niyo na kasi may 86 na engagements yung bakali sa Pilipinas. Dahil masipag po ating makalihim, si Secretary Domingo po naganap ng dalawa, ngayon po 88 na. Naka-41 na po kami dito sa mga engagements na ito, kaya halos na lahat dito. At syempre, hindi natin maiwasan, medyo nakakapagod rin mo talaga ito mga lakad natin doon. Buti na lang po, nandiyan kayo, pati may mga kapatid natin nasa labas, talaga pag nakikita kayo, recharge na po ang battery. Kaya maraming salamat po sa inyo. Yan naman po na ikwento ko sa inyo, siyempre, next job na natanggap natin. Siguro po, marami talaga nagmamalasakit at gusto mabawasan ang ating stress na trabaho. Habang ipupusingin nga po tayo, palalimin pa ang transformasyon pinapakasan ng Pilipinas. Ibang-iba na po talaga ang Pilipinas ngayon. Simula na mag-desisyon ang sambayanan noong 2010 na iwaksi ang luma at bulugtog na kalakaran at ikabit ang bayan sa tuwing na daan. Napakalayo na po talaga ng ating natin. Ang ginawa po natin, nilinis ang bukas. Nagtalaga tayo ng mga tapat at mahusay na lingkod bayan. Tinagal natin ang kulturang wawang sa lipunan, isinulong ang mabuting pamamahala at itinutol ang paglilingkod sa ating mga boss. Siyempre, kayo po yan, tama yan. Ang resulta po, umaharap-harap ang bansang ekonomiya at mga programang tunay na umakalingat at bibigay na sa Pilipino, lalo na sa mga nasa laylayan ng lipunan. Aminin po sa inyo, noong unang 3 o 4 taon natin sa preso, kami po siguro lahat sa administrasyon ito, sa dami ng pinala namin problema, talaga po kada Biyernes ay napapatigay na lang at nasasabi, ay, paano ba naman kasi? Kaliwat kanan po, natutok po sa aking mga kategorya na ginawa ng ating sinutan. At siyempre po, silang gumawa, kami magkasasayos yung problema ng inyo. Sandaling time out lang po, pag Sabado at Linggo, kadalasan linggo lang po. Pagpasok ng Lunes, panibagong makalukuhan na naman ang ating diskuto namin. Narinig na po, marahil ng mga ito. Hindi kami nagkakabahan na rin. Mga bodega kung saan nabot binubulog lang ang bigas dahil sobra-sobra ang napunta at kinukulan. Limpak-limpak na bonus sa ilang pinuno ng mga government-owned and controlled corporations habang nababawag naman sa utang ng kanilang institusyon. Overpriced na kape, overpriced at second-hand na helicopter na binibenta ng parang radyo. Bilyong-bilyong piso kontrata para lang pagluluhan ang putik sa Laguna. Talaga po kayo nang tumayo sa aming kinalalagyan, baka hindi na kong ginaya ang lumabas sa inyo. Ngayon po, paano ba natin masabing iba ng Pilipinas? Ano ba ang pagkakaiba ng nakaraan sa ating pagkasalukuyan? Palagay po yung malaki na. Halimbawa po, sa DPWH, di po ba noon, kilala ang hensya ito bilang bugad na korupsyon. Halos wala na ng maayos na kalsada, patong-patong pa ang tongpats at kickback sa loob ng hensya. Ngayon po, sa pamumuno ni Secretary Dave Simpson, iba na ang mukha ng DPWH. Dahil sa pagsasakay sa paglilinis sa sistema, umabot na sa 28 bilyong piso ang naisang kanilang pondo na ginagamit sa pagpapatupad ng susunod pang mga proyekto. Ang naipagawa at naisakayos naman nilang national roads mula ng mga pupo tayo nasa 12,184 na kilometro. Para po mas madali natin mailarawan, katupas ko po ito ng 4 na ulit na biyahe mula Lawag hanggang Zamboanga City. National roads lang po ito at hindi pa-counted ang farm to market at tourism roads. Naredy po ang ating Pantawid Pamilya Pilipino program kung saan umabot na sa 4.1 milyong pamilya.
ulitin ko, 4.1 milyong pamilya ang ating mga benepisyaryo. Ganito po ang programa. Kinukuha ang pinakamahihirap na pamilya. Pagkatapos, binibigyan po sila ng tinatawag na cash grant. Pero may kondisyon. Ang hinihingi po natin sa kanila, siguruhin na babakunahan at pumapasok sa eskwela ang mga anak nila at magpapacheck up ng regular po nagdadalang tao ang mga bibahe. Balik bigyan po natin sila ng insentibong tulungan ang sariling mga ahon sa kahirapan. At yan nga po ay pinalawak ang programa sa kasalukuyan po. Tungkol naman po sa ating mga nagtatapos na estudyante, di ba noon para magsugal ang pag-aaral sa kolehiyo? Kukuha ka ng kursong sikat sa panahon ng ilay papasok. Halimbawa po, nursing. Pag kayo nag-graduate naman, hindi ka naman makahanap ng trabaho dahil saturated na ang job market sa industry. Ngayon, iba na po ang story. Nagtutulungan ang DOLE, TESDA, CHED at DepEd sa pakikipag-ugnayan sa pribadong sektor. Ang sistema, alamin ang mga pursong pinakakailanganin ngayon at sa mga susunod na taon. At gawin itong gabay sa pagsasali ng ating mga kabataan. Hindi naman po siguro karabisang sabihin umambag ang inisyatibang ito sa pagdami ng trabaho sa ating bansa. Tingnan po natin. Sa isang pag-aaral, pinumpara ang bilang ng mga Pilipino may trabaho mula Abril ng taong 2013 hanggang Abril ng 2014. Sa suma total po, nadagdagan ng 1.65 or 1,650,000 ang mga Pilipino nagtatrabaho sa pagitan ng dalawang petsa ng natin. Sa TESDA po, tingnan din natin ang pagkakaiba. Noon, panay ang pagpapapogi ng natin nilang pinuno. Nagpapagod pa ng mga scholarship vouchers. Problema po, tumalbo ang mga cheque kung meron at napaon sa mga ng kanyang ahensya dahil wala po tinatawag appropriations. Nagudbud na ng vouchers, nagpakyut, tapos bahala na kami magbayad. Siyempre po, ano ang aasahan sa ganitong kalakaran, kundi sa breving mga resulta. Mula taong 2006 hanggang 2010, 28.5% lang ng TESDA scholars ang nakakahanap ng trabaho. Ngayon po, sa pag-aaral natin noong 2013, 68.5% ng graduates ng Training for Work Scholarship Program ng TESDA noong 2012 ang nakahanap agad ng trabaho. Ang average kung ginagastos natin sa bawat scholar sa TWSP, pumapatak ng 7,152 piso. Doon po sa mga nakahanap ng trabaho, halimbawa sa BPO sector. Buwis pa rin nila sa unang taon, halos nabawi na natin yung ipinuunang kanilang piso. Kung 30 taon sila magtatrabaho, ang one-time investment ng Estado, susuklian nila ng paulit-ulit upang maaruga naman po natin ang iba pang Pilipinong nangangailangan ng tulong. Siyempre po, mga anak at magkakaroon ng tinatawag ng multiplier effect ang bawat Pilipinong nabibigyan ng pagkakataon makikambang sa ating lipunan. Mga pwede lang hindi yun, isang beses kung pinondohan, magbabayad ng buwis ng 30 taon, may 30 taon agad at may pag-asa magkaroon pa rin pagkakataon. Yung 30, meron naman 30 na pagbibigyan. Mas maganda po nga ang resulta kung pag-uusapan ng mga TESDA scholars sa mga industriya na tinututuhan natin. 91.43% po na nagsali sa larangan ng Semiconductor Electronics ang nakakuha agad ng trabaho. Ang mga natitira po, hinahanapan pa rin natin ng mapapasukan o dinadagdagan pa ang kalaman para talagang tuluyan ng mga pasok sa trabaho. Tandaan po nila, napalawak natin ang mga servisyo na hindi nagtataas ng buwis, pwede lang po sa SIGTAX na nakatutok naman sa konsugan ng Pilipino. Nakakamit natin ngayon ang mga tagumpay na ito dahil sa mabuting pamamahala, sa masinop na pagbubol ng kabanbayan, sa pagkayo ng mga ahensya ng gobyerno para kampanan ang kanilang sinupang pupunin, sa pagtutok ng pamalan sa kapakanan ng ating mga boss ng tambayan, at siyempre po, naging tutok tayo sa ating batayang prinsipyo, kung walang kurang, walang mahirap. Di ba dati, nauwi na tayo sa paniniwala na ang nakakatikim lang ng hustisya ay mga may kaya at may koneksyon. Ngayon po, walang untouchable sa pamahalaan. Ang nagkasala sa taong bayan, ang tiwali, ang nagnakaw, tinigyan po natin ang nanagot. Katarayan na po, siguro na balitan na ninyo, ilan sa kanila ang nasa pahanan ng kaso ng ombudsman at ngayon ay nasa pihitan.
Yung pong pinalitan natin, nasa mga na rin ng mga kaso at naka-house arrest. Sa kabila po ng bawat tagumpay natin at tinatamasa. Alam kong miski ano ang gawin at sabihin ko, lagi pa rin pong may puna. Ang sabi ko nga po, sa trabaho kong ito, sanay na ako mag-almusal ng paninira, mananghalian ng mga alimusta, maghapunan ng insulto na may bonus pang business. Bonus pang business ng Biblia. Palagay mo, kung may parang na ako siguro masaling tayo ng iba hanggang sa pagtulog, ginawa na nila. Kung sinabi mong puti, ang maliwanag na pang puti, mayroon pa rin automatic na kukontra at sasabihin, mali ka, itim yan. Kapag sinabi natin pasulong, agad-agad ang gusto nila, oo. Kung ganito, may simple mo ba na makipag-diskurso sa kanila? Halimbawa, meron tayong kampanya noon na kung tawagin ay kontra-EPA o yung kontra sa mga politikong gusto laging pumapapel. Ang mga walang pinatupag kundi magsabit ng streamer para sa birthday o di kaya ipinta ang pangalan nila sa mga pader o waiting shed. Tayo naman po, dati pa, ay walang hilig na magpasikat sa ganitong paraan. Basta nagawa ang trabaho, kahit walang streamer o anuman, okay lang po tayo. Kaya nga po, sa lahat ng ating mga proyekto, ay pinagbabawal natin ikapit ang pangalan o mukha natin. Dahil tinuruan tayo huwag magbuhat ng sarili magbuhat. Dahil ginawa ko yun, ang hirit naman ng iba. Di rin ko na nakikita. Hindi po. Hirit ko ng iba. Di rin ko na nakikita ang ginagawa ko. Ang sabi ko, ang swerte naman ng Pilipino. Walang nagtatrabaho pero muusbong na parang kabuti ang pagbabago. Talaga naman pong mapapailin at mapapatanong ka. Ano ba talaga? Ito po yata ang sinasabing sala sa init, sala sa lamig. Pero maniwala ko sa akin, hindi ako may sala. Pero hindi naman po tayo nag-aaksaya ng oras para makipagdebate sa mga wala sa isa-isa. Dahil sa naman ng isip, wala na tayong panahon para sa mga kontra na kailangan kontra, maski ano pa ang ginagawa natin. 6 na taon ang ibinigay ninyo sa akin. Susulitin ko ang bawat pagkakataon para makapagdating ng benepisyo sa mas nakakaraming Pilipino. Mamaya nakakatayin natin sa Secretary of Defense ng Buwan. Nakakatawa na po nito lang din po ang boss. May isang batang estudyante, sumulat po sa Tiago. Ang sabi po ni Maria Francesca Santiago ng tagapakulot, nababahala daw siya sa mga nababasa at napapanood niya sa mga panahon niya. Miski raw po ang mga taong taus-pusong ginagawa ang makakaya para maisulong ang bansa, talagang mayat-maya kung tumanggap ng sisi. Mas pinipili pa raw na nila na magbato ng mga bintang na walang basihan at palalayin ang sitwasyon ng ating mga kababayan kaysa makiambag at tumulong sa pagpapabuti ng kalagayan ng bansa. Sa totoo lang po, nagulat ako sa lalim ng pagkakaunawaan niya sa sitwasyon ng ating lipunan. At lalo po akong nagulat nung natapos natin lalabing taong gulang pa lang ang batang ito. Ang sabi ko, para yata mas palawak pa ang kanyang pag-unawa sa ibang di hamak na mas nakakatanda sa kanya. Di mo ba, kung talagang mga tulad niya ang susunod na henerasyon ng Pilipino, maayos mag-isip, patas umusga, at makatotohanan ang sinasabi ay talagang napakaganda po na kinabukasan ng ating mahal na bansa. Malinaw. Malinaw po, naging posible ang lahat ng tinatamasang pagbabago ng ating bansa. Dahil sa pagtitiwala at pakikisa ninyong mga boss, may mga nagtatanong nga po, magpapatuloy kaya ang ating mga nasundan?
Sino kaya ang magpapatuloy? Ang sagot po dito, baka naman nagkakamali tayo ng tanong. Hindi po sino ang tanong sapagkat malinaw na nagawa natin ang lahat ng ito dahil nagkaisa tayo, nagsikap tayo at sumagwan tayo tungo sa iisang direksyon. Kung gayon, tayo rin pong mga Pilipino ang magtutuloy ng ating nasunlan. Hindi ito nakasalalay sa iisang tao o grupo lang. Kaya nga po, sa bawat desisyon ko, iisa lang din ang iniisip ko at kayo po ang iniisip ko. Bilang ang manambayan, patuloy kong gagawin ang tama at makatuwiran. Patuloy kong ipaglalaban ang kapwa ko Pilipino. Sa sabay-sabay nating paghakbang pasunod, sa bawat ambag may nawan at Juana de la Cruz para sa kapwa at bayan. Sa bawat desisyon piliin ang tuwid, lalo natin pinatutunayan, the Filipino is worth fighting for. Higit tayo napapalapit. Higit po tayo napapalapit sa katuparan ng kolektibo nating mga pangarap. Ito na nga po ang pinakihintay natin pagkakataon. Sa patuloy natin pagtutulungan, paglaon ay sama-sama nating lilimunin ang mga panahon ito at sasabihin, naging bahagi ako ng transformasyon ng lipunan. Nakinahon po sa pagsusulong ng bansa at ng sambayan ng Pilipino. Bago nga po magtapos, balitaw kayo ng ilang mga nasa nating pagpasalit sa ating kaya. Natural po, ipinalita natin ang ganda ng ating pamilya. Sinabi po natin na sa average po ay 6.3% growth in GDP na natamasa natin mula ng 2010 hanggang 2013. Ngayon po, ibig sabihin po nga, isa po yun sa mga dahilan kung bakit talagang paganda ng sitwasyon natin. Ang mga mamamayan po sa Pilipinas, papasok sa tinatawag na demographic sweet spot. Ibig sabihin po niya, sa susunod na taon, ayon sa mga pagsasagisip, karamihan ng Pilipino ay papasok sa working age. Lahat makikiambag, lalo na kung may oportunidad na ating nilinika. So sa pagbiyahe po natin ito, kausap rin natin ang mga negosante, nagmumukhay kayo, hindi pa panahon, kung naghahanap kayo ng maglalagyan ng inyong puhunan para makatiyak ng malaking tinatawag natin profit. Mukhang nasa Pilipinas ang magandang pagkakataon. At marami ang nagsabi, nandiyan na kami at magdadating na kami. Sabi nga ako sa inyo, 41 na po ito ma-engage sa punta natin. Pero ako po, akala ko naman medyo mahirap na ang gulatin. Pero nagulat po ako ng isang bangkong malaki ang nagsabi sa atin, baka dapat raw i-globalize na natin yung peso. Sabi ko, globalize yung peso. Ibig sabihin mo, magiging currency lang ng parang doon itinitrade ng ibang bansa. Hindi po ako ang nagmungkahin yan, ibinanit sa akin. At hindi naman ako napawaw. Napatakas lang mo pilay namin kasi ang pilay ko minumungkahin nito. Pagtarin ko kasi. Meron kasi yung nakapag-isip na makakarinig na nanumungkahin sa isang remuhang bangko na malaking ahon at pumunod na sinasaklan. Siyempre, tao sa mga isa sa purisima, kailangan mag-aaralan niya. Pero punto na po dito, di ko akalain na may mamumungkahin sa atin, gano'ng maganda na kung kabaho ang Pilipinas, na meron na maglalagay ng kanilang puhunan sa ating salapi, dahil may tiwala sa ating may katatagan. Yung ating ekonomiya, yung ating bansa, at yung ating panahon natin. So mga kapatid, ulitin ko na ho, pasensya na rin medyo makulit. Ito ho, naabot natin dahil hindi ako nag-volunteer na ako na ibalik sa kanila. Naabot natin ito dahil sama-sama tayo nagtulong na baguhin na nangyayari sa ating bansa noong taon 2010. At sa totoo lang ho, nung nakita yung ating pagtrabaho, yung tumulong sa atin ng kampanya ng eleksyon na bumoto sa atin, nadagdagan pa ng mga bagong kasapi dahil naniniwala silang tama ang direksyon natin. So, hindi ko na ho. May kasabi ko kasi na nag-aaral kami, lalo ng mga teacher namin, finish or not finish, kasabi ko. Ibig sabihin ko natin sa ganitong sitwasyon,
Politiko, hindi pwedeng iasa sa isang tao, hindi pwedeng iasa sa isang grupo. Ano bang pinagdaanan natin? Yan, sabi ko nakakatanda sa atin, para makita ang paruroonan, para makarating sa paruroonan, tingnan ang pinanggalingan. Pinanggalingan natin, halos wala nang tayong pag-asa. Lumaban tayo, marami ng pag-asa sa Pilipinas ngayon. Kailangan nagpapatuloy. Kailangan ito sa ating So gagawin po natin yung ating pong pinaktis kanina. Are our ushers ready? May I call rows 29, 28, and 29. Please come forward, follow your ushers. Salamat po. Please move forward. Maganda na rin po. One, two, three. Presto, presto po, presto. One, two, three. Go. Next and go. Salamat po. Isa po natin. More. And more. Tita Laurel Bilcox. And this is Boji. Anyway, we were just hoping to shake the hands of the president, but unfortunately, maybe he had other commitments. So here we are. But we're enjoying meeting other Filipinos here, which we have not seen before. And thank you so much for coming, all of you. Bye. Yeah, well, it was nice seeing all my friends here in Paris, but we didn't have the time to say hello to the president. Anyway, it's nice being here. Cheers to everybody. Meeting everybody. Yeah. We haven't seen before. Pero nandito naman kami sa reception. Ito na nagkakainan na. At kaninang lumabas si presidente, nakamayan lang namin. Ganun lang ang naging namin kanina sa kanya. Hindi na namin siya nakita ulit. Maraming salamat. Kontento ba kayo doon sa sinabi ng Pangulo kanina, yung mga sinabi? Hindi na siya nakapasok. Wala akong masabi kasi wala kami sa loob. Pero sila, nasa loob sila, baka may masabi. Mauliba, masayang-masaya po ako na nakita ko ang ating presidente ng Pilipinas. Ang kanya pong mga, nahalikan ko po. Nagpaalam po ako at nahalikan ko at nakamayan ko. At ang mga sinabi niya, lalo na po yung ating peso, kung magiging global, napakaganda maging pagbabago. Talaga pong ako'y natutuwa. Maraming pong salamat. Napakabait po niya at talagang napakatalinong tao. Wala pong hinahawakan ang kanyang pagsasalita, tuloy-tuloy. Ako'y na nga po, masaya. Hanggang sa mga kaapu-apuhan, pagmamalaki ko yan. Thank you po. Po ay, base po sa amin pong narinig na kanyang speech kanina, kami po bilang OFWs sa atin pong bansang Pilipinas, kami po ay nabigyan po ng pag-asa at nagagalak po kami sa kanyang magandang balita na nagkaroon po talaga ng progreso ang atin pong bansang Pilipinas. Ganda po yung isinare niya, yung speech niya at yung talagang nakatouch sa akin yung progress would really come when we are all one. Okay? Bless our president. May he may God protect him and keep him from all harm and help him to continue his work, especially in rooting out corruption in our society in the Philippines. Thank you so much. Good luck, President. Thank you so much, our President. Okay.